it's another day. So kahapon nag-harvest ako ng blueberries. Ang daming na-harvest natin. We have 300 grams. So not bad, diba, sa maliit lang na puno ng blueberry. So ngayon naman magka-harvest tayo sa plum natin. Yung plum natin ang daming bunga. However, maliliit sila, mga loves. Kasi dahil siguro maliit din yung puno natin at dahil madaming bunga, kaya siguro maliliit din sila. Kaya yan, sobrang soft na nila talaga. Tara, mag-harvest tayo. So ito sila, as I said, maliliit nga. So we have 3 plums na namunga talaga ng bonggang-bongga. Ito rin, ito. Yung bunga dito, hindi siya masyadong maliliit compare dito. Dahil din siguro sa sobrang init, kaya maliliit sila. I don't know. Pero ito, dahil established na tong tree na to, malalaki yung bunga niya. Ito, hindi ko lang abot, mga loves. Pero malalaki siya. So we need something. Kailangan natin ng panungkit. Yan. So ano pala? We have 1, 2, 3, 4, 5 plums na namunga pala. Pero yun na nga, yung dito at ito hindi masyadong marami. Yung 3 lang talaga yung pinakamarami. Pero yung downside nga, maliliit yung bunga. Anyway, kahit na maliit, basta sweet, yan yung importante. So yung plum, ma-feel mo na ready na sila kung ano na sila, soft. Yan, sobrang soft na nito. Diba? Dito may mga nahulog na nga, Dala-dala ko din yung tripod ko. So dito tayo. Yung iba hindi pa masyadong soft. Yeah. Dito tayo. Here. May manalaglag din dito, Matigas pa yung iba. Ito, sobrang soft niya. Ito. I cannot wait, mga palangga, na tikman to kung anong lasa. Sweet ba sila? Kasi may mga plum kasi na sobrang soft. Sobrang hinog na talaga. Pero yung lasa hindi siya sweet. Ano lang siya, soft pero hindi sweet. You know what I mean? Parang it tastes nothing. May mga ganun kasi. Balikan natin yung iba. Hindi masyadong maganda yung quality kasi tingnan niyo yan. Can you see that?
Kaya that's no good. Yeah, may ilang bunga dyan. Pero hindi pa ready mga loves. I don't think. Yeah, hindi pa. Matigas pa. So dito, manunungkit tayo. Ano yung panungkit natin? Kuha tayo dito ng itong bamboo stick dito. Manungkit tayo. I think itong vlog natin na ito puros lang whole video natin na kumuha ng plum. Kung kayo nabuburingan, mag next vlog na lang kayo. Ay parang hindi pa ready kasi pag ready kasi sobrang dali lang yung matanggal sa talaga niya, yung sa pinaka parang hindi ko alam kung anong tawag. Hindi pa ready. Hindi pa talaga ready mga loves kasi hindi talaga madaling matanggal. Ito kaya. Hindi pa din. Ito kahit hindi pa masyadong ready. Gusto ko itong kunin kasi malaki siya. Yun. Natanggal. Yeah, matigas pa nga. So, hindi pa sila masyadong ready mga loves. So, balikan natin yung iba. So, ito so far yung nakuha natin. Yan lahat. Oh, diba? Not bad. Lagay natin dito para picturean natin. Pang thumbnail natin ba. Tara, pasok tayo sa loob ng bahay para tikman natin to. Kunin ko lang yung tripod ko. Can you hear that? Ay, nako, ito mga motorbike. Minsan talaga nakakatakot pakinggan kasi sobrang bilis nilang magpatakbo. Tapos parang alam mo yung parang maximum talaga na speed na ride it or die. Yun yung parang motto nila ba. Dahil maganda yung weather, madaming mga cyclist din na dumadaan dito sa amin. Kasi I'm not sure kung kailan ulit yung cycle race, pero sa amin kasi dito sa road namin nagsa-cycle race sila. So, parang praktisan to ng mga cyclist ba, yung daan namin. Ay. Tingnan nyo. Dahil basa yung ground. Ay, sa carpet. Kakapit to sa carpet. Yan. Kaya, just gonna leave our, dito. Ay, it's cold. Malikabok na naman dito sa bahay mga loves dahil sa yun na nga kahapon nag-drill sila ni Jan, tapos naglagay ng hagdanan. Hindi ko na to titimbangin ha. Kukunin na natin yung pinaka-soft dito, then itry natin. Mafe-feel mo naman talaga kung sino yung pinaka-soft dito. So last week din binigyan ako ni Ate Divina ng plum. Homegrown plum talaga yun. Nandoon pa nga, hindi ko pa naubos lahat.
Yung iba binigay ko sa katrabaho ko. Kasi kung hindi ko ibigay, maano talaga. Masasayang lang. Oh, ito. O, diba? Tingnan niyo yung plum ni Ate Divina at yung plum ko. Ito yung sinasabi ko. Yung plum naman talaga, hindi masyadong kalakihan. Pero, ito yung plum ko. Diba? Kaya sinasabi ko na maliliit sila. Yan. Kay Ate Divina na plum tree, established na talaga. Malaki na siya ba? Yung akin, hindi pa. So, I don't know if that makes a difference. Pero, yeah. Tikman muna natin itong ating homegrown plum. Hugasan. Ayan. Yung plum, dahil soft siya, you can just bite it. Pero dahil nag-iingat ako sa ngipin ko, ayaw kong nagbabite ng mga prutas or anything. Mga loves, walang halong biro. Masarap at matamis. Ang kaso nga lang, maliit siya. Para siyang sugar. Kasi as I mentioned nga, may mga plum na malalaki, juicy, pero hindi matamis. If you know what I mean. Ilang beses ako nakakain ng plum, mga loves. So, nako-compare ko talaga yung lasa ng masarap na plum at yung plum na okay lang. You know what I mean? The best too. It sounds naman na bias ako, no? Kasi sabi ko the best too. Ako, sasabihin ko na the best kasi ako yung natanim ito. Pag nandito yung mga pamangkin ko dito, ay nako. Ano pa lang to, mga palangga. Blossom pa lang to. Wala na, natanggal na sa puno. Kasi kinain na. Kasi yun yung nangyayari sa amin. Like, for example, meron kaming rambutan sa amin. Hindi naman talaga sa amin, pero sa ate ko. Dahil, ano lang, magkatabi lang kami. Magkatabi lang yung bahay namin at yung ate ko. And of course, ang daming bata sa amin, as you can see. Ay, naku. Kahit green pa lang, may hint na siya na nagsisimula na mahinog, kukunin na yan. Kaya, hindi talaga makakaligtas yung mga ganun sa amin. Kinakain na ng mga bata. Ay, sorry. Sobrang soft na niya, parang lata na siya. Iba na yung lasa niya. But anyway, so far, sobrang sweet niya. So that's our harvest. Babalikan natin yan. I don't know kung kailan ko sila mababalikan ulit kasi yung schedule ko next week is a heavy schedule talaga. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. So, yeah. I'm tired, but that's a reality of life na you have to work for your living. Wala namang nagbibigay ng pera kung hindi ka nagtatrabaho. Kaya laban sa buhay.